pisngi niya. Wait, nagbablush ka ba? Nangaasal kong sabi na ikinaiwas niya ng tingin. Nagblush ang isang Eros Henderson. I am not. Pumasok na kayo sa loob. Take care. Pag-iiba niya ng topic, saka ko hinalikan. Take care, Liza and Ali. Paalam niya rin kay Ali at mabilis tumalikod at umalis. Tingnan mo yun. Wala namang masama kung magbablush siya. Mahina tuloy ako natawa dahil sa reaksyon niya. Humarap naman ako kay Ali at Liza na nakasimangot sa akin. Gosh, PDA. Pagpaparinig ni Ali na binilatan ko lamang. Wala kayong respeto sa single na katulad namin. Ani Liza na ikinatawa ko. Mag-boyfriend na rin kasi kayo para hindi kayo mainggit. Pangaasar ko sa kanila. Na ang pagbo-boyfriend wala sa isip ko. Tara na nga at pumasok. Usal ni Ali na sinang-ayon ni Liza. Tinawanan ko lamang sila bago kami tuluyan na pumasok sa loob ng mall. Parehas kaming may dalang cart. Nasa unahan ako at nasa likuran ko sila. Kanya-kanya kami nang kuha ng mga gusto namin. Hindi ko na rin naisip na bilhan ng pasalubong sina Steph at Claire, pati na rin si Vince. Napatigil ako na mapunta ako sa area ng mga sanitary napkins. Kumuha ko na isa at pinakatitigan iyon. Naparunok ako kasabay ng pagkabog ng dibdib ko nang may sumagi sa isip ko. Why? Tanong ni Ali at saka lumapit sa akin at tinignan ang hawak ko. Hindi ako sumagot. May dalaw ka ba ngayon? Tanong ni Liza. Naparunok muli ako. No, wala akong dalaw ngayon. Kinakabahang tumingin ako sa kanila at saka umiling. 2 weeks na akong delay. Mahinang usal ko. Ganon pa rin ang bilis ng tibok ng puso ko. Pwedeng tamang naiisip ko, pero posible din naman na mali ako. Bakit ba nawala sa isip ko yon? Tapos naalala ko rin ang pagkakahilig ko sa mansanas at gatas na hindi ko naman gusto. Yung pagsusuka ko, yung pagkaayaw ko sa pabango ni Eros, yung pagiging emosyonal ko. Posible kaya? Nanlalaki naman ang mga mata nila na tumingin sa akin. Oh my gosh, are you pregnant? Di makapaniwalang tanong ni Ali na ikinailing ko. Hindi ko alam. Kinakabahan kong usal. Hindi imposibleng buntis ako. Gumagamit pa kayo ng protection when you're doing it? Tanong ni Liza na ikinailing ko. Did it come inside you? Ani Ali na kinapula ng pisngi ko. Kagat-labi akong tumango. Wala ako masyadong alam sa pagbubuntis, but wait me here. We need to confirm it. Sabi ni Ali at saka umalis. Nanatili ako nakatayo sa feeling ko talaga na nayo ang lalamunan ko. Napahawak ako sa tiyan ko. May laman ka na ba talaga? Ano mangyayari kapag nalaman ni Eros? Natatakot ako. Hindi sumagi sa isip ko to noon pero kinakabahan ako. Are you okay? Tanong ni Liza na nakaalalay sa akin. Tumango lang ako sa kanya. Di ko alam kung anong dapat kong sabihin. Sandra, here. Napatingin ako kay Ali. Nakababalik lamang at may dalang maliit na plastic na iniabot sa akin. Ano to? Tanong ko sa kanya. Pregnancy test, let's go. Try it para malaman natin. Aya niya sa akin, saka hinilang cart niya, kaya sumama na rin ako. Binayaran muna namin ang mga pinamili namin at pinahatid sa mga bodyguard sa kotse. Hinila niya ako at si Liza sa isang private comfort room, saka inilak iyon. We need to find out kung may naman na yung tiyan mo. Sabi ni Liza, saka ako pinapasok sa isang cubicle doon. More on confirmation na lang. Ani pa ni Ali na narinig ko bago tingnan ng instruction kung paano gamitin iyon. Nang magawa ko ng dapat gawin, lumabas na ako ng cubicle kung saan sila naghihintay. Binaba ko sa may sink ang pregnancy test. Nakangatog ang tuhod ko at sobrang kaba ko habang hinihintay ang resulta. Ang 1 minuto na yatang yun ang pinakamatagal na minuto sa buong buhay ko. Nanlalamig ang mga kamay ko sa kaba. Tiningnan ko ang relong pambisig ko. Time's up! Tingnan mo na, utos ni Ali. Dahan-dahan kong salilapan ang pregnancy test na nakalagay sa lababo. Para nauupos ang dila ko at nawala ang dugo ko sa katawan na makita ang 2 pulang linya. Buntis ako. You're pregnant, Sandra? Oh my gosh, congrats! Hyper na sabi ni Liza at pumalakpak pa. Congratulations! Masayang usal din ni Ali. Di ko alam kung ano ba dapat ang iaakto ko. Masaya ako na maging mommy na ako pero kinakabahan ako sa magiging reaksyon ni Eros. I know from the start, ito ang gusto niya na mangyari. Wala sa sarili kong hinaplos ang maliit kong tiyan. I can't believe na may baby na nabubuhay dito.
May baby na sa tiyan ko. Magiging mommy na ako. Isinantabi ko ang kaba. Inayaan kang mamayani ang saya at pagkasabik na nararamdaman ko. I am gonna call the Henderson. Presenta ni Liza na pinigilan ko. Pwedeng sa atin na muna to? Pakiusap ko. Natatakot kasi ako malaman ni Eros. Kinakabahan ako. Alam ko matagal niya nang gustong magbunga mga ginagawa namin. Pero parang ayoko pang sabihin sa kanya. Parang natatakot ako. Nangulot naman ang kilay ni Ali at nagtataka akong tinignan. Why? I am sure that Eros will be very happy knowing that his wife is pregnant. He is going to be a father soon. Alam ko naman yun eh. Pero may parte sa puso ko na ayaw mo nang sabihin sa kanya. Gusto ko kasi ako magsabi sa kanya. At gusto ko sana pag uwi na lang namin bukas. Kailangan ko ring magpatingin sa OB para masigurado na healthy si baby. Paliwanag ko. Tumango-tango naman sila at kumiti sa akin. Okay then. Kung yan ang gusto mo and I will recommend you to my gynecologist friend in the Philippines. Suggestion niya na kinangiti ko. Salamat sa inyo. Sagot ko na kinatango nila. No worries, or family. Aniya. I am so happy at madadagdagan ng baby ang pamilya. Masayang ani Liza. I am so happy for you and Eros. Ani Ali na kinangiti ko. Salamat talaga, ani ko. I still can't believe it. Ang saya ko. Ang saya-saya ko. I will be a mother soon. Oh, tara na. Umuwi na tayo at bawal mapagod ang buntis. Tatawagan ko lang si Eros para magpasundo na tayo. Sabi ni Liza saka inalalayan na ako. Di pa rin ako makapaniwala. Buntis na ako. Don't worry baby. Aalagaan ka ni mommy. See you soon anak. Bulong ko sa isip ko. Did something happen? Tanong ni Eros habang nagdadrive. Tahimik lang kasi kami ni Ali at nagtitinginan muna kami bago sumagot. Wala naman. Pagod lang siguro kami. Sagot ko. Yeah, masyado kaming maraming pinamili. Dagdag pa ni Ali. Is that so? You can rest if you want. Tumahimik na lamang kami at hindi sumagot. Sasabihin ko ba o hindi? Sasabihin ko na lang sa kanya once na masiguro kong healthy ang baby ko. Ang baby namin. For now, hindi ko na muna sasabihin sa kanya. Ilang minutong katahimikan nang basagan ito ni Eros. Ali? Tawag niya kay Ali na parang hindi ito mapakali. Why? Si Ali habang nakapikit. Call Thunder and Dean. Tell them we need back up. Hindi mapakali nitong sabi na kinakaba ko. Mahina pa ito nagmura habang patuloy pa rin sa pagmamaneho. May problema ba, Eros? Tanong ko. Tumingin siya sa likod. Sunod-sunod na nagmura uli. Phoenix men are following us. Malamig na sa amin ito. Sabay naman kaming napatingin na Ali sa likod at tama nga siya. May 3. No, maraming van. At 5 nakamotorsiklo ang nakasunod sa amin. Call them, now. Utos pa ulit ni Eros na agad sinunod ni Ali. Wear your seatbelts, princesses. Paalala niya sa amin, agad din namin sinunod. Wala sa sariling hinawakan ko ang tiyan ko. Please, sana maging ayos kami. Hello, Thunder. Call Dean. We need help. Someone's following us. Bilisan ninyo. Nagpapanik na sabi ni Ali sa kausap ang cellphone niya. Napahawak pa ako sa tiyan ko. Not now, please. Naramdaman ko na lamang may mainit na kamay na humawak sa kamay ko. Eros? Don't worry. I will never let them touch the 2 of you. I'll protect you no matter what happens. Pagpapakalma niya sa amin. Tumango naman ako rito kahit puro ng kaba at takot ang dibdib ko. Damn! Napasigaw si na Ali nang paputok nila ang likod ng kotse na sinasakyan namin. Yuko! Utos ni Eros sa amin na sinunod namin. Maya-maya pa'y narinig kong pagkasa ng barel na hawak ni Eros tsaka binuksan ng bintana ng kotse tsaka nagpaputok. Kita ko sa side mirror ng sasakyan ang pagsimplang ng 2 motorsiklo. Nasa tingin ko ay tinamaan niya. Nilokob ng takot ang katawan ko na magpaputok ulit sila. Napapikit ako at tahimik ng darasal na sana mailigtas kami. Nanginginig ang kamay ko ngayon nang malaman na buntis ako and I don't want to lose my baby. No, I can't. Nararamdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso namin. Nararamdaman kong lumiko ang kotseng sinasakyan namin tsaka ito huminto. Get out! Thunder is here. Seryosong usal ni Eros. Dali-dali kayong bumaba sa kotse at magkahawa kamay na lumabas.
Mukhang nailigaw niya yung mahabol sa amin. Nagtungo kami sa lugar ni Thunder at Dean na nakatayo sa mukhang abandonadong lugar na ito at may mga nakahilerang 10 sasakyan sa likod nila. What happened? Bungad at tanong ni Dean sa amin. Are you okay, Liza? Dinig kong tanong ni Thunder kay Liza. I'm fine. Anito. Ramdam sa boses ito ang kaba. How about you, Ali? Tanong ni Dean sa pinsan niya. I'm still scared. Sagot nito. Bumaling naman ulit ang tayo nila kay Eros. At nahawak pa rin ako. Who are they? Tanong ng mga ito. I will explain later but get this tree out of here. Hindi pa rin mapakali na sabi ni Eros. Malalaman nila na nandito pa rin ako. They want me dead. Nailigaw ko lamang sila. Dagdag pa nito. Nagsilabasa naman ng mga armadong lalaki sa sasakyan nila at kanya-kanyang pwesto. Nilabas din ni Thunder ang baril niya at kinasa. Naparunok ako dahil sa sobrang kaba na nararamdaman ko. It is so dangerous for them. Baka mapahamak sila. We got you. They almost hurt our girls. We cannot forgive them. Seryosong sabi ni Thunder na kinatango ni Eros. Humarap naman siya sa amin at talalang tinignan ako. I am sorry for that. Are you okay? Tanong niya. Ayos lang ako. Ikaw? Aralang tanong ko pabalik na kinailing niya. I'm okay. Don't worry. Sagot niya. Hey, andyan na sila. Let's go. Biglang aya ni Dean na kinapanik ko. Tara na. Aya ko kay Eros pero umiling-iling ito. No, I need to fight with them. They started it, we will end this. Kayo lang ang aalis. It's not safe here. Sagot nito na ikinabahala ko. Eh di, magpapaiwan na lang din ako dito kasama ka? Usal ko na kinaseryoso ng mukha niya. Hindi ka po pwede mo paiwan. Masyadong delikado. Singhal ni Ali sa akin. Let's go, Sandra. They can handle this. They will be fine. You need to go. Makahulog ang usal nila. Alam ko, inaalala nila ang sitwasyon ko pero natatakot ako. Paano kung may mangyayaring masama sa kanya? Hindi ko kakayanin. Hindi ko kayang iwan si Eros dito lalapat napakarami ng mga humahabol sa amin kanina. Kahit pa madami mga tauhan ni Nadine at Thunder ay natatakot pa rin ako. Ayoko siyang mapahamak. Ali and Liza is right, baby. I don't know what will I do if something bad happens to you again. Please, sumama ka na sa kanila. We can handle this. Pagmamakaawa niya pero umiling-iling lamang ako. Ayokong iwan siya rito. Ayoko. Kung hindi ka sasama, hindi rin ako sasama. Leave, Sandra. Sigaw niya na kinatigil ko. Halos mabingi ako sa sigaw niya. Nahalata niya yata ang pagkagulat ko kaya't napalitan ng maamong mukha ang iritado niyang mukha kanina. Just please, baby, leave. Please, I will be okay. Trust me. Paninigurado niya sa akin, saka ko hinalikan sa noo. Aangal pa sana ako pero tinignan ako ni Ali na parang sinasabing kailangan naming umalis para hindi mapahamak si baby. Wala na ako nagawa kundi tumanguna lamang at sumunod sa kanila. I must understand them. Hindi na lang ako mag-isa ngayon. I cannot be stubborn. Don't get hurt. Paalala ko sa kanya at saka pumasok sa kotse ni Dean. Drive them home safely, Dean. I will kill you if something happens to my wife. Dinig kong paalala niya sa labas ng kotse. Whatever, possessive kiddo. Kill them all. Sagot lang ni Dean saka pinaandar ang sasakyan. Habang ako'y punong-puno pa rin ng kaba sa dibdib ko. We may not look like, but Hendersons are powerful. You don't need to worry. Ani Dean para ipinatag ako, natipid ko ng nitian. Do not stress yourself too much. Hindi makakabuti sa iyo at sa baby. Bulong sa akin ni Liza na kinatango ko. I need to relax myself for my baby. I need to. Pipilitin ko. Minuto at oras na nagdaan pero hanggang ngayon, wala pa si Eros. Sobrang pag-aaral lang naramdaman ko ngayon habang paikot-ikot ako sa kwartong to. Ilang beses akong sinabihan ni na Ali na huwag kong estresin ang sarili ko dahil makakasama kay baby. Pero hindi ko mapigilan eh. Nalaman din ni Abuelo ang nangyari at nagpadala sa maraming tauhan. Don't worry, Sandra. Hindi mamamatay si Eros. Pagpapakalma ni Ali na sinamahan ako dito sa kwarto. They will be fine. Kasama niya si Thunder. Ani pa ni Liza. Bakit ba kasi nasundan kami ng mga membro ng Phoenix na iyon? Bakit ba hindi na lang nila kami patahimikin? Oo, alam ko na hindi magiging tahimik ang buhay namin hanggat kinikilala si Eros na underground boss. At dahil doon mas natatakot ako para sa kapakanan na magiging baby namin. Hindi ko mapigilang hindi maiyak dahil sa pag-aalala.
Hey Sandra, saan ka pupunta? Sigaw ni Ali nang lumabas ako sa kwarto at dali-daling bumaba. Mababaliw ako sa pag-aalala kung hindi ko pa pupuntahan si Eros. Napatigil ako na makita ang figura ng lalaki paakyat ng hagdan. Nagtama ang mga paningin namin saka ngumiti ito sa akin. Eros! Napangiti ako at tumakbo, papayakap sa kanya. Isang mahigpit na yakap ang binigay ko sa kanya. Ligtas siya. Buhay siya. Sorry for shouting and scaring you, baby. Bulong niya. Dali-dali naman akong kumalas sa yakap. Chinek ang katawan niya kung may gasgas o tama ba siya. Para ko nabunutan ng tinik sa dibdib na makitang wala siya ni sugat o gala sa katawan. Hey, I'm okay. Do you think those idiots can hurt me? Natatawa nitong sabi na kinatigil ko. Tumingin ako sa kanya. Saka maya-maya humikbi na ikinagulat niya. I know I am being emotional. Siguro dahil sa sobrang takot at kaba na mapahamak siya at saka hormones na rin siguro. Why are you crying? May masakit ba sa'yo? Tell me. Alala niyang sabi. Umiling ako sa naging tanong niya. I know. Sobrang nag-alala ko sa'yo. Akala ko mawawala ka na. Ang daming tumatakbo sa isip ko habang wala ka dito at nakikipagbarilan doon. Halos babaliw na ako kakaalala. At kulang na lang sumugo din ako doon. Makita ko lang naligtas ka. I hate you. Tinakpan niya ang bibig ko gamit ang mga labi niya na ikinatigil ko. Shh! You don't mean it. You love me. They cannot touch, hurt, nor kill me. I'm sorry. I will not let you worry so much again. Promise. Sabi niya nakatingin sa mata ko. My woman is a crybaby. Natatawa nitong sabi na ikinasimangot ko. I was scared. A while ago, I was scared. Natatakot ako sa kaligtasan mo at ni na Ali. At natatakot ako matraumatize ka dahil sa nangyari. I know you know how messed my world is. I don't want to drag you in but it still happens. I'm sorry. Anito na kinailing ko. I am okay. I am your wife. Kasama mo ako lagi sa laban mo. I will not leave you. We will fight together. Usal ko. Pero nasa naman niya ang pisngi ko na pinagdaluyan ng luha tsaka nilapat ang labi sa labi ko. Hinaklit niya ang bewang ko kaya mas napalapit pa ang mga katawan namin. Ang mga kamay ko'y nakahawak sa matipuno niyang balikat. Mas pinalalim pa nitong halikan namin. Bumitaw to sa halik namin at tungo ang labi niya sa pisngi, noo, at tungki ng ilong ko at bumalik sa mga labi ko. His kiss trailed down to my chin, down to my neck. He bit the skin of my neck, then he sucked it, leaving hickeys. I bit my lower lip to suppress my moan. Make out at the stairs is not bad after all. I want to yell at them and say, get a room. Nanlaki ang mata ko na marinig ang mga boses na iyon sa baba at parang gusto ko nilang lamunin ako ng hagdanan na to na makita mga pinsan ni Eros. Wala si Zane. Sabi ni Ali umalis daw to kaninang umaga at umuwi ng Pilipinas. Kaya't sina Carlo, Thunder at Dean lamang ang nakita ko. Mabilis kong sinubsob ang mukha ko sa dibdib ni Eros para hindi makita ang mga nang-aasar na tingin ng mga pinsan niya. Nakakahiya talaga. Those devils are Noe's sons. Bulong niya. Mukhang nabitin si Lover Boy. Boses ni Carlo. Mukhang mangangain ako makatingin. Ani din. I am hoping that he doesn't have a gun right now. Boses ni Thunder. Grabe nakakahiya to. Eros kasi. I do have a gun with 3 bullets right now. May pananakot sa boses nito na sinamahan lang ng tawa nung 3. Alam naman namin na hindi mo kami kayang baril. Bago pa niya natapos ang sasabihin niya, umalingaw na ang putok ng baril at ang pagkabasag ng isang vase na kinagulat ko. You're really going to shot us? Gulat na sabi ni Dean. Maging ako nagulat din sa ginawa niya. Pero alam ko naman di niya sasaktan ng mga pinsan niya dahil tumama yun sa vase sa tabi ng mga ito. Yung mukha ng 3 nakakatawa. What a priceless reaction. Napatingin ako kay Eros at tumatawa sa kapilo kong ginawa. You man? Sandra, your husband is crazy. Hindi makapaniwalang sabi ni Carlos sa akin na tinawanan ko lamang. I am just here to fetch Liza. You dumbass. Where are they? Usal pa ni Thunder. Oo nga pala. Iniwan ko ang 2 sa kwarto namin. Tinungo naman ni Eros ang itaas na agad namin sinundan ng tingin. Stop hiding, you two. Come out. Ani Eros. Nanlaki naman ang mga mata ko. Nang nangihiyang lumabas ang 2 sa may itaas at awkward na tumingin sa amin. Kanina pa sila doon? Sorry for eavesdropping. Ani ng 2 na ikinailing ko.
That's fine. Your brother wants you. Ani pa ni Eros kay Liza na kinamula ng mga pisngi ko. I am not her brother. We're not blood related and she's not legally adopted. Sabat ni Thunder na nagtatagis ang bagang na ikinangisi ni Eros. If you say so, pangaasal pa nito sa pinsan. Mauna na ako. Sige na, Sandra. Singit ni Liza at bumaba na. Nang makatapat siya sa akin, bumulong pa ito ng, I am so happy for you.